Maari pa po dahil ayon nga po dito sa ating Section 15 ng RA 9369, hindi pa po maituturing na kandidato ang lahat po na nag-file ng COC. In fact, ayon mismo po sa batas, sila ituturing lang na kandidato at lahat ng ipinagbabawal po ay lalapat lang sa kanila sa unang araw ng pangangampanya. At sa senators at party list po, ang first day of campaign, February 11, 2025 pa. At para naman po sa mga local elective positions, March 28, 2025. Doon lamang po sila magiging kandidato, doon lamang po magkakaroon ng regulasyon at pagbabawal sa kanilang mga aktibidades bilang pagtugon po sa mga election laws. Paano po yung mga vlogger na nag-file po ng COC at once na nagsimula na po ang campaign period, maaari pa ba silang mag-vlog sa online, sa social media? Opo, ituturing na po namin pangangampanya ang anuman pong mga paglabas nila, no? Hindi po pwede po na under the guise ng kanilang dating trabaho. In fact, yun nga pong ating mga journalist, yung ating pong mga artista ay hindi na pwedeng ipalabas yung kanilang mga shows, hindi na rin pwedeng ilabas yung kanilang mga pelikula, lalong-lalo na mga biopic. Same rules po ay mag-a-apply sa ating mga vloggers na hindi po nila ma-exploit yung kanilang mga programa para sa pangangampanya. Ang pangangampanya po dapat ay talagang tahasang pangangampanya na duly regulated po ng Commission on Elections. Paano sir kung sa kanilang mga personal na social media like Instagram po nila o kanilang Facebook, yung tipong a day in the life of ganito, nagpo-post sila, dito ako ngayon sa ganyan, na iniikot ko yung mga tao, kinakamayan ko yung mga tao rito, o yung mga ganun po. Pwede po ba yun? Ituturing na rin po yan na pangangampanya. No? Una po sa lahat, lumabas na po ang regulasyon ng COMELEC patungkol sa pagrerehistro ng mga official social media channels. Ito po ang paraan ng COMELEC para ma-monitor sa tulong na rin ng ating mga stakeholders yung mga ginagamit po nilang mga pamamaraan para mangampanya. At sabi po doon sa desisyon ng Supreme Court sa Chavez versus COMELEC, lahat ng uri ng paglabas, lahat ng uri ng pagpapakita po ng kandidato, whether may vote for yan o anumang format po yan, bagamat hindi niya tahasang sabihin, iboto niyo ko, ay ituturing po yung indirect form of campaigning. Kaya nga po lahat, pati billboards, ganyan po ang trato ng COMELEC once naging kandidato na po sila. So parang pagbabawalan na rin ho sila na mag-Instagram at mag-Facebook. Kapag kandidato hindi sila. Naman po sa pagbabawalan, Sir Julius, ngunit ang kanila pong paglabas sa mga social media pages na yan, una, dapat nakarehistro po yung channel. Pangalawa, ay, naputol. Teka, tawagan natin ulit. Ganda na ng usapan. Ang galing ng mag-explain eh. I-recap po lang, Papo, yung mga sa mga tanong natin. Hindi, ikaw mag-recap yung mga tanong natin na, lalong-lalo na yung kapag sila ay incumbent na, nasa posisyon, no? Pero tatakbo para sa ibang mga posisyon. Pwede pa ba silang, okay ka na, Papo? Pwede pa ba silang mag-guest, lumabas sa TV? Pwede ha? Malinaw ho, pwede. Basta incumbent, no? Until Feb 11. Until Feb 11, 2025. Okay. Yung tanong mo tungkol sa mga ito yung kumbaga thin line, no? Kailangan nalinawin natin kasi nga sa social media baka iniisip na ibang mga kandidato, hindi makasama yan. TV ng pinag-usapan sa radyo. Kasama pala eh. So kasama pala to. Yeah. So paano kung nag-post ka ng kumakain ka sa restaurant? Di ba? Andito ako ngayon, guys. Family affair, birthday ko. Gano'n. Hindi naman ako nangangampanya. Kumakain na ako rito. Kamusta ang breakfast nyo? Ako, kumakain ako ng ganito. Allowed ba yun? Ayan na. Balikan natin mamaya. Oo, ito muna. Kasama nga sa una nag-file sa pagkasenador. Okay na raw, Mamo. Balikan na natin. Si Sir John. Okay na? Opo, paumanhin po. Naputol po, Sir Julius, Ma'am Tintin. Sige, tuloy nyo po. Opo, yun nga pong sinasabi po natin. That's the reason why kailangan po nilang iparehistro yung social media channels. Dahil pag may nakita po kaming hindi nirehistro na social media channel dito sa amin at ginamit po sa anumang uri ng pangangampanya, direct man yan o indirect, ay maaari pong ipa-take down o ipa-close po ng COMELEC yan. Dahil kapartner po namin ang mga social media channels. Ikalawa po, kung may makikita po kami na lumalabag na gumagamit ng mali ng artificial intelligence tulad ng deepfake para sa kanya o para siraan ng iba pang kandidato, ay kasama po yan, ituturing namin paglabag po ng ating mga alituntunin sa campaign. Basta i-register lang po nila. Pag nakarehistro yan, walang problema. Pwede pa rin sila mag-post during the campaign. Opo. At yan po yung i-consider namin na po na lahat ng activities nila dyan ay campaigning na. Kasi po meron po tayong tinatawag na indirect campaigning kung saan hindi man tahasang sinasabing iboto nyo ko, pero yung po yung pagpapakilala pa rin. At ayon nga po sa Supreme Court, Chavez versus COMELEC, yan ay direct campaigning.